Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 16 to May 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat kay. Sorry, hindi ko na sabi nung nakaraan. EMZ Vlog. Yan, maraming salamat sa iyo. No, sa iyong thanks donation. Sa mga gusto magpa-personal din, nasa baba ng video to, how to contact me at yung details. At syempre, meron ka ng target, goal-oriented person. Okay, alam mo kung ano yung target mo, no? Mag-goal kang tao. Kumbaga, madiskarte. Ganyan. Nangyari o mangyari pala. Use your own intuition, luwakan natin ang ating sabi ko sinabi at yun yung isipan na. Dahil ko naman sinasabi yun eh. Tingnan natin sa Sagittarius. Okay. Okay, ganda. Okay, andito ka sa sitwasyon mo na a new beginning. Okay, ibig sabihin is there's a new happiness, new beginning, good news also, no, na nagaganap sa buhay mo this time. Andito yung sitwasyon na pinaglabanan mo kahit mahirap ang isang sitwasyon sa buhay mo. Ando nagkaroon ng mga trouble, nagkaroon ng mga nagkakaroon ng mga sitwasyon na you feeling stuck o dissatisfactions in life, and now this is a recovery, this is a new beginning situation sa buhay mo. May mga saya akong nakikita sa'yo, may mga fortunate outcome, may mga wish come true ka na nakamit o makakamit sa iba sa inyo. It's more on harmony and mga kasiyahan eh. Parang hindi yung freedom sa sitwasyon mo, no? Parang makakalaya o nakalaya ka na sa sitwasyon mo na kasi in the past maaaring may mga deep wound, may mga battle na sinuo, may mga hirap, and naka-escape ka na dun, di ba? Congrats sa'yo kasi may mga nabunot mo na yung tinik, kumbaga, no? Tingnan natin. Di ba? Honor and respect will come to you. May babalik sa iyo yung corona o lalaki ka man o babae. Andito may mga honor, yan, congrats kung ano man yan. May mga respect o may mga tao na, si Sagittarius, congrats, ang galing mo naman, ganyan. It's more on papuri. Tao mga re-respetuhin ka na, ganyan. And the slowly but surely getting ahead, no? Andito kasi si target. Ikaw hindi ka kasi hindi ka talaga nagmamadali sa buhay. Kasi alam mo kung ano yung target mo, alam mo kung ano yung goal mo. Ang nakikita ko sa ito is mini-make sure mo talaga kung that target is makakamit mo. Kasi kapag nagmadali ka, alam mo sa sarili mo na mabibigo ka. No, maaring nangiging ganun ka sa sitwasyon mo. Or maari din naman with Cups at Throne is meron ka ng isang matagal na sitwasyon sa buhay mo ngayon na malalakpasan mo. May ba't ka? Take care, enemies are working against you. May tao na may masamang pakay, no? Na maaring minamanmanan ka niya, pero meron siya, enemy siya, no? Unsuccessful plan. Ay, Galileo. Pero andito ka na sa Caterpillar and Star, Guaranteed success, diba? Andito si Crone, andito si Star, ibig sabihin, may mga wish come true na patagal mo nang hinihiling, makakamit mo. Hindi is the time na makakawala ka na dito sa buhol na naging unsuccessful plan mo sa buhay mo. Also, this is a transformation, Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Diba? Parating na o nagbabago-bago na yung life mo this time. Siguro this is the beginning na sa buhay mo, no? May tao dito na ma-pride. O maaring ikaw, Sagittarius,
may pride ka. Beware of a great pride. Ganon. Medyo kung masyadong mataas ang pride mo, medyo ano lang, i-level mo lang. Ganyan. Pero nasa sa'yo yung how you handle, no? So, nakita ko dito. Kung may mga unsuccessful situation sa buhay mo, you need to release yung buhol na yun, ano? So, nakikita ko dito. Pero huwag ka mag-alala kasi andito si Caterpillar. Ikaw is magiging paru-paro na, kumbaga. Ikaw lalaya na doon sa buhol na to. Pag wala lang itong pansinin mo. Siya yung ibuhol mo yung yung ano na yun. Sabay ganun yun. Sino man siya sa buhay mo. Tingnan natin Sagittarius. So dito pag-uusapan ka rin. So nakikita ko dito. Energy. Wow. Pwede explain niyo po. Ano yan ang universe? Tapos na to? Okay, thank you. Wow, the Fool. Okay. Dito si Star, the Fool. And the Aces. Wow, congrats ha. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko dito is, oo, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na pinanghinayangan mo, may mga sitwasyon sa buhay mo na nag-failed, at maaaring isa yon sa ikinalulungkot mo. Kumbaga, maaaring may dalawa kang path na tinatahak sa buhay mo, na isa is pinanghihinayangan mo, at nagkakaroon ng konting failure doon, or regret, or nag-isolate ka doon sa bagay na yon. Pero nakikita ko dito, if you need to take it action. No, hando din yung pag-iilusyon ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Maari iba sa inyo is, anak, maari iba sa inyo is night shift or kulang kayo sa tulog, magbawi kayo ng tulog. Andito din yung paglaya sa isang situation mo sa buhay mo, no? Andito din kasi si Star, si Caterpillar, sabi ko nga sa'yo. Pero, sa ibang aspeto ng buhay mo, kasi sabi ko sa'yo, you have a two path, or meron kang mga gusto pang tahakin, o may mga tinatahak ka na isa pang situation sa buhay mo na kailangan mong aksyonan. Kumbaga, kailangan mong simulang muli o sisimulan mo siyang muli. O mayroong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na panimula. Diba? Bagong trabaho, bagong opportunity, bagong buhay, bagong a fresh start, ganyan. May mga ganong sitwasyon. Kung ano man yung isang path na tinatahak mo, or may mga path ka na naiisip na gusto mong tahakin, bago man yan o luma, o isa lang yung path na gusto mong tahakin. Kasi halimbawa, gusto mo na umalis sa trabaho mo, okay lang daw. Kasi mas more ka magiging stable sa nakikita ko dito. Yun. Mas magiging okay. Basta live of faith, free yourself sa buhay. Pero yun, yung mangyayari to kung mag-action ka ha. It's up to you to make it happen. Itong bagay na to. Ikaw lang makakapag-success sa buhay mo. Kasi 10 of Pentacles. The world. Diba dito may business, malaki o maliit dyan, may business yun. O may pinagkakitaan kayo. Anong parating? Kay Sagittarius. Ano yan, universe? Ano pong ibig sabihin? Ano pong ano? Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, ang parating sa'yo, siguro may kakausap sa'yo. May kakausap sa'yo, maaring mas bata sa'yo. Sa iba is mas may edad sa'yo. Kasi minsan vice versa kasi nangyayari. A person na maaring who is at a distance, maaring may distansya kayo yung tao na to. Sa iba sa inyo, anak nyo to, or pamangkin nyo, o ganyan. O hindi man kayo nasa distansya, may kakausap sa'yo, or you receive something sa kanya. Ang nakikita ko rin sa iba,
Ang nakikita ko kasi sa'yo, it's too much responsibility. Ako nakikita sa'yo, masyadong ang dami mong responsibilidad na nakikita ko dito, and maaring yung responsibilidad na yon is maaring mayroong magtatapos o mailelet ko ka. Yun ang nakikita ko. Mayroong paglelet ko. Mayroong isang sitwasyon na pag-uumpisang muli, maaring creating, kaya pala basa yung yung balikat ni mami. May mga didesisyonan ka na ngayon na ilalat ko to, ito na lang gagawin ko, yung mga ganun. Maaring magkakaroon din ng mga pagpaplano. Pero may gusto kang, sa iba, may gusto kang i-let go, pero nagkakaroon ka ng doubt doon. Parang yung handle ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed. If you take it action or no or not, deciding to stay or go. Andin yung iba dito siguro magkakaroon ka ng options in life kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang i-let go sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Siguro in the past, may taong nag-collapse, ano? In the past, sana hindi na mangyari sa iba this time. Kasi minsan kasi, pag hindi nangyari, kung nangyari na ito sa iba in the past, sa iba, hindi nangyayari, maaring this time mangyari sa iba. Kasi hindi kayo pwedeng pagsabay-sabayin at kukunti lang ang doktor, ang ospital sa Pilipinas o sa amang bansa yan. Kung nagsabay-sabay ang inyong situation, kukulangin tayo na manggagamot. Ganon. Sino, syempre, hindi ko nang pinagdasal na porkit hindi nangyari sa'yo, gusto kong mangyari. Hindi syempre, hindi yun. Kailangan mag-cross finger ka. Yan na nakikita ko dito. Tingnan natin, dapat iwasan. Andito rin yung no? Ikaw yung iba yung ma-pride talaga. Yun nakita ko. Bakit kaya mayroon ako nakikita dito na hindi ko lang alam kung ikaw or maaring may tao na hindi mo na inaasahan at wala na yung tiwala mo sa kanya. O hindi mo na siya pinagkakatiwalaan, hindi mo na siya inaasahan. Yun ang nakikita ko dito. Or may tao na hindi siya pwedeng asahan o hindi siya, ano ba to? Hindi siya pwede pagkatiwalaan. Di ba no, nabablanko ko. Yun ang nakikita ko. Maring this person is, maring sa iba is mas bata sa inyo or may pagka-childish or ganun. Ano dapat iwasan ni Sagittarius Universe? Iwasan mo, di ba? Dalawa agad na lumabas. Thank you. Hindi na niya ako pinahirap. Okay, iwasan mo daw yung isang situation sa buhay mo na mag-focus ka sa negativity or ma-let down ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo is yung, iwasan mo yung is not to heal a situation. Yung hindi ka mag-heal sa sitwasyon na naganap na o nangyari na, yun na nakikita ko dito. Iwasan mo din yung hindi ka maging totoo sa sarili mo. Iwasan mo magkaroon ng depression o ma-depress sa mga bagay. No? O iwasan mo din yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yung ma-overwhelm ka sa mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon o yung mga sasabihin na ibang tao sa'yo o yung mga magaganap o mangyari sa'yo. Kasi pag na-overwhelm ka, medyo may negativity situation na pwedeng kapalit nun, di ba? O iwasan mo rin yung ma-feeling trap ka sa nakaraan na sitwasyon. Iwasan mo yung ma-stuck ka, iwasan mo maging irresponsable, umiwas ka na ma-full of decision ka, ma-stagnant ka, or tamarin ka actually sa iba sa inyo. Kinakailangan na mag-focus ka kasi alam mo naman ang buhay, di ba?
is parang sugal yan eh. Kailangan mo sumugal. Tingnan natin, when it comes to love, lahat. Sarili, magulang, kapatid, karelasyon, anak, kaibigan, kasama sa trabaho. When it comes to love. Okay. Universe, ano to? Sa iba dito, when it comes to love, maaring kung isa sa inyo may pagkatamad. Hindi ko naman sinasabi na tamad na tamad. Hindi ko sinasabing tamad na tamad. Maaring, ano ba to? Ano man Tagalog nun? Maaring, nakalimutan ko yung Tagalog. Maaring, halimbawa, masipag siya sa trabaho, pero tamad siya sa bahay. Masipag siya sa bahay, pero tamad siya sa ganito, sa ganyan, sa ganun. Sa ibang bagay, masipag siya. Ganun. Yun hindi ko sinasabi na napakatamad naman niya. Hindi ganun. Isa sa iyo, maaring ganun, no? When it comes to love, maaring yung iba, if you are in a relationship na separation na, hindi talaga naging good health o hindi naging good yung relationship na to, no? Kumbaga, ando yung sitwasyon na maaring naging irresponsible yung isa sa inyo o irresponsible sa ibang bagay sa nakita ko dito. At alam, kung nakarelasyon mo siya ngayon or nagkahiwala kayo, alam mo sa sarili mo na ganun siya. Alam mo sa sarili mo na minsan sarili niya lang din iniisip niya. Pero, ang nakita ko sa dito, accept mo siya. Kasi, nagiging masaya ka sa kanya. No? Kumbaga na doon yung sitwasyon na maaring hot and cold kayo, minsan, ganyan, minsan napupukusan ka niya, minsan hindi. May mga ganun sitwasyon. Minsan nakagiging aware siya sa'yo, o kaya ikaw naman, minsan hindi. Yun ang nakikita ko dito. Ganun din sa either relationship or separation. When it comes to a separation is, maaari itong tao na to is spying you, no? Or handin yung maaaring tinatanong-tanong kanya sa kayong mga kakilala nyo, sa same nakakilala nyo, o kaya andito yung sitwasyon na minamatyagan ka niya, chinecheck niya maaari yung iyong social media, kung ano yung meron ka dyan. Sa nakikita ko dito, aware siya sa mga ginagawa mo. Sa nakikita ko dito. Maaring, yun nga, sabi ko sa'yo, pagmamatsyag, no? Na hindi mo alam, mga ganun. Also, ang nakikita ko rin, when it comes in a relationship, kung kayo nasa relasyon, maaaring itong taon to is may pagka-childish. Or minsan siguro may mga bagay na mahilig siyang magpaliban. Kung nakasa relasyon kayong dalawa ha. Pwede rin na yung mga separation, baka ganun din siya. Meron siya mga bagay na pinagpapaliban niya. Kaya minsan siguro nagiging irresponsible siya. Maaaring itong taon na to, hindi siya ganun ka-focus when it comes sa pag-iipon ng pera. Yun nakikita ko. Pero magaling siyang magkaroon ng recovery when it comes sa money. Ikaw to or siya. Ikaw to or siya. Kala ko mali yung Tagalog ko eh. Ikaw to or siya. Kung kayo is new person, sa new love, ang nakikita ko dito, you need to be aware kapag magkakaroon ka ng pag-meet when it comes to networking or internet sa tao. You need to be aware. Kasi maaring maloko ka niya. Yun ang nakita ko dito. Kamusta ang money ni Sagittarius? May 16 to 31. Money. Ay, ano to? Ba't baliktad? Money po. Universe, ano to? Ano to? Tapos na po ba to? Tingnan natin na. Medyo stress ka ata.
Hindi pa daw. Okay. When it comes to money, medyo struggle, no? Medyo siguro nagkakaroon ng struggle, mahirap pero pinipili, nandun yung strong will, nandun yung strong mo na kaya ko to, kahit na minsan nape-pressure ka na, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo, kahit na minsan nandun ka sa situation mo na nag-iisip ka ng anong mga dapat mong gawin, mga ganyan. And then also, may pagka-pressure, maaring iba naman sa inyo is magulo man siya o hindi nagiging maganda yung flow ng iyong kaperahan, maring nandito ka sa sitwasyon mo na try mo ma-recover yung kaperahan mo this time. Andun yung maaring may mga nagkakaroon ka na maaring kalakaran, no? Nagkakaroon ka na ng limitasyon sa buhay mo. Eto, hindi ko pwedeng bilhin. Eto, ganito. Eto, hanggang ganito lang. May mga ganong sitwasyon. Kumbaga, andun yung maaring pinipilit mo budgetin, no? Yung pera mo this time, maaring ganun sa iba sa inyo. Kuhanin mo lang yung sa'yo. Ano pa opportunity ni Sagittarius? Ano po to, universe? May mga sitwasyon na inumpisa mo pero hindi mo natatapos. Yun nakikita ko sa'yo. Kailangan mo mag-put some effort dito sa bagay na to. Kailangan mo mag-focus at mag-action. No? Kung ano man yung bagay na yun. Huwag mo ipagpaliban o huwag kang pabago-bago kasi isip mo eh. Yung iba sa inyo, pabago-bago isip, nalalack of control ka, no ambition ka dun sa bagay na yun. Ibig sabihin, may mga project or may mga gusto kang gawin na bagay na hindi ka makapag-focus. Kumbaga, maring hindi mo na pupukusan yung bagay na yun sa nakita ko dito. Sana pukusan mo to success, no? Kasi andito si Chario, nandito si ano. Ibig sabihin, pag pinukusan mo yun at inanuhan mo siya. Iba kasi sa inyo, maaring iba sa inyo is internet connection. Iba sa inyo. If you are internet, sabi ko kasi may tupat ka, di ba? Or maaring sa trabaho mo, maaring ganun sa iba sa inyo. O may mga gusto kang gawin na you want to take a risk, relationship man yan, trabaho man yan, project man yan, creativity man yan, passion man yan. Handun ka sa sitwasyon mo na naumpisan mo, hindi mo siya natatapos. Naumpisan mo lang siya. Parang ganun. Parang hindi nagtapos. Tapos, andun yung sitwasyon na nagiging pabaya ka, no? Sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Hindi ka makapag-desisyon. Parang handun nga yung option mo in life. Maaaring handun yung sitwasyon na nahihirapan ka sa choices ngayon. Pero, ang sinasabi dito, you need to use your mind and intellect. Kasi, magbabago ang buhay mo. Kung nag-put some effort ka dito, susundan ka ni Lucky mo. Kailangan mo lang talaga is isulong itong sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo kasi mag-sacrifice. Dito. And also sa nakita ko dito na iba dito nalalack of self-discipline. Hindi ko lang alam kung may tao dito na inaabuso ka. May pang-aabuso o inaabuso mo yung sarili mo in a situation kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. May pang-aabuso. May mga sitwasyon na hindi mo makita yung katotohanan o may mga sitwasyon na pikit bulag ka na lang. Maaring ganun sa iba. Tingnan natin advice. Universe, pakibigyan nyo ng magandang advice tong sabay ganun Sagittarius.
Tandaan mo ha, ikaw ang magkokontrol ng buhay mo. Ikaw ang magdidesisyon niya, kailangan ikaw ang magpapasya, kailangan lakas ng loob. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng desisyonan mo. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong gamitan na ng utak mo. Alam ko naman ginagamit mo na may utak mo kasi minsan kasi ginagamit mo yung puso mo. Kung may there's an obstacle must be faced. Harapin mo yung difficult decision in life. Pero nasa sayo pa rin. Kailangan mo magsalita ka, mag-action ka. Parang napapagitnaan ka ng sitwasyon sa iba sa inyo. Diba dito hindi kayo nagtatrust sa intuition nyo? Okay. Sa nakita ko sa'yo dito is nalilito ka ata sa mga creation mo, sa nakikita ko dito. Parang nandito ka sa go to the flow. May mga bagay na ganyan. Hindi ko lang alam kung lahat kayo ha. Hindi ko alam kung lahat kayo o may tao kasi ako nakikita dito na nawawala kayo sa sarili niyo. Parang may mga bagay na hindi kayo makapagpasya. Hindi ka makafocus sa sarili mo, hindi ka makapagpasya, ganyan. Hindi ka makafocus sa creation mo, sa mga gusto mong gawin. Yun nakikita ko sa dito. May mga biglaang nagaganap o nangyayari. No? Ang nakikita ko rin dito, the advice. Focus to create to create yourself. Focus ka sa sarili mo. Kailangan mo is magpasya. Chase your dream. Sinasabi dito, syempre. Mag-chase ka sa dreams mo. Ito na, tanda mo, you have a knowledge. You have a knowledge na kailangan mong magtiwala sa intuition mo, sa instinct mo, sa power mo. No? Sa nakikita ko dito, isipin mo din yung sarili mo. Ganyan. Isipin mo rin yung kinabukasan mo. Hindi naman mahirap o hindi naman masama minsan na maging sakim kung ikakabuti naman ito. No? Pero bigyan mo pa rin ng focus yung sarili mo. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-let go, i-leave behind. O may mga sitwasyon na kailangan mo mas more ka maging wiser and stronger. Mga ganyan. Mayroon kayong travel by June. Parang June or 6 days, 6 weeks, 6 months, mga ganyan. Or by June. Yun na nakikita ko sa iyo. Chase your dreams dito. Makaka-receive ka daw ng text message sa tao na nawalan kayo ng connection. Text message or communication or mayroon siyang ibibigay sa iyo. Parang may ganun. There's an offering. Sa iba ganun. At siguro past week or this week, maganap to. Yun ang nakikita ko. Arigatou namasai, God bless.